Chillax Radio, pahingang pambihira, pangmasahe ng inyong pagod na diwa. Easy ka lang dyan. Ito ang Chillax Radio kasama si Lord De Vera. Mga kapatid, swabing-swabing Sabado ng gabi naman muli. Kamusta ba? Kayo ho ba ay nasa piling ng isang 34-year-old o isang 16-year-old? Mga kapatid, ito pa rin po ang pinakaswabing isang oras at kalahati sa himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera, kasama ko po si BJJ. At tumayo ang lahat para kay Miss Sylvia Latorre. Nako naman. Alam mo, DJJ, hindi ako nagsasawa sa awiting yan. Diba? Ano talaga siya, madali tayong maka-relate, kumbaga. Dahil mahilig tayo sa candy, ganun ba yan, DJJ? Sa iced tea. Tsaka iced tea. Madalas. Ay, mga kapatid, kamusta po kayo? Ay, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi, mga kapatid. 1 oras at kalahati po ng swabing mga tugtugin ang inyong mga madidinig ngayong gabi, mga kapatid. DJJ, ako po si Lord De Vera. DJJ, nandito? At, kasasabi ko lang. Tinawag mo pala ako. Tinawag kita. Ayan, mga kapatid, swabe po yung iced tea na aming iniinom. Sobrang swabe lang niya talaga. Yan ang hinahabol natin pag Sabado ng gabi. Hinihipan niya lang yung tenga mo, tapos lalabas sa kabila, no? Oo. Ganun. Tapos parang walang dumaan sa utak mo. Yun, parang yun. Yun po, mga kapatid, ang layunin ng programang ito. Yan, sa gabing Sabado, mga kapatid. Nako, dalawang araw, dalawang gabi bago po barangay elections. Ayan. Kaya ikaw ba, DJJ, nasusulasok na sa mga nadidinig mo? Oo, ganun ko lang nalaman na sobrang effective pala ng mga ano na yan, ano? Bakit? Pagkampanya na yan, yung mga sounds nila. Grabe, DJJ. Ako, pinangako ko sarili ko na inadinig ko na isang kumakandidato sa lugar namin at ginamit ang awiting nasa iyo na ang lahat. Talaga? Para sa kanilang syempre binago yung lyrics, so sinabi ko sa sarili ko na I will dedicate the last drop of my blood talaga to ensure that candidate does not win. Ano naman masasabi mo dito? Eto sa inyo rin. No, ano yan? Oo, dahil umaga, nandun ako isang umaga. At yung kandidato na to, ang ginamit niya namang kanta yung tanan. Paulit-ulit lang yun. Talagang masisira ka ng ulo. Baka parang sa Bayaw Party List yan, hindi nga? Parang gano'n mismo. Parang gano'n? Yun mismo. Boss, pakinggan natin yung magandang version yan. Ayan. Eto yan, DJJ. Oo, ito yan. Di ba? Ang idea naman doon, hindi mo minsan, yung mensahe pare-pareho lang yan Pero minsan, yung metodolohiya, kung paano siya tumatak sa iyong alaala. Ayan, di ba? Yung palo sa utak mo. Yan. Kaya sana mga DJJ, mga kapatid, sa lahat po na nakikinig sa atin sa buong bansa, kasama po dyan ng mga taga Cebu, palakpakan. Yan. Sa Bacolod. Sa General Santos City. Yan, At saan pa? At sa Cagayan de Oro. Ayan. Ano ba? Hindi pa. Tama yan. Cagayan de Oro, mga kapatid. Ayan, oo. Ay, naku, kamusta mo ba kayo? Kasi pag Sabado ng gabi, eto mga kapatid, Chillax Radio, dapat po ang inyong mga tagapagtanghal. Kami po, dapat mas relax pa kami kesa sa inyo. Kasi wala kaming masasabi, masasuggest. Kumbaga, paano ka magmamasahe ng isang tao kung ikaw mismo ay punong-puno ng stress? Ayan, at punong-puno ng ikang lamig. Ayan, hindi ka pa napipindot. Oo, matindi yan. DJJ, mag-sounds muna tayo. Juana! Uy, panalo yung mga sounds mo, DJJ. Sabi lang kami dito, mga kapatid. Samahan niyo po kami hanggang 10:30 ng gabi. Kami pa rin po ang pinakamalambot
pinakamalamig, pinakasuwabing isang oras at kalahati sa himpapawid. Ito pa rin po ang Chillax Radio. Sa mga bagong tagapakinig lang po ng Chillax Radio, itong programang to ay sabihin natin na malaki po ang pananampalataya sa pagkain. Yan, sa diwa at sarap ng pagkain. Diba? Naniniwala po si DJJ, mga kapatid, at lahat po ng kawani ng Chillax Radio na ang pagkain ay dapat pinagdiriwang. Ayan. Bakit ba, DJJ? Kailangan yan? Hindi. Kailangan experience yan eh. Katulad ng isang gabi. Diba? Pwede ba natin bagitin ang pangalan niya? Chef Humphrey. Diba? Tinanong mo kung ano bang last meal, huling kakainin niya bago siya mamatay o pitayan. Diba? Grabing simple lang yung sinabi niya. Foie gras. Diba? Ngayon, kung ako yun, siguro, sa perspektibo ko, sitwasyon, siguro talagang sasamantalahin, baka maging barbaric ako doon sa foie gras. Pero yung sa kanya, habang dinidescribe niya yun, na alam niyang mamamatay na siya pagkatapos, ginagawa niya ng kwento. Yung foie gras na may ganito, na may dahon, na may raspberry dressing. Diba? Nako, precision. Kasi nga, chef na. Kumbaga, ikaw din, parang, kunyari DJJ, kunyari, wag naman, kunyari, katok sa, kunyari, papanaw ka na bukas. Ano ang gusto mong pinapatugtog sa sementeryo habang binababa ang iyong kabaong? Dati ginawa na natin yan, pero siguro ngayon try ko maiba. Ibahin natin. Gal Costa. Nako. Ito ba yan? Baby. Masyado namang maligaya yan, DJJ. Hindi, maligaya, pero parang tinutulak-tulak ka niya, di ba? Yung pero hindi ka na baby, J. Bakulaw ka na eh. Hindi. Alam natin yan, di ba? Mga kapatid, sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo, ito pa rin po ang Chillax Radio. Sana po ay samahan nyo kami hanggang 10:30 itong swabing Sabado ng gabi. Sana po ay maluwalhati ang inyong kinalalagyan kung saan man kayo hanggang ngayon, mga kapatid. Kung kayo pinag-drive papunta sa isang malayong lugar, DJG, anong payo natin sa kanila? Ayan, wag na mag-iced tea siguro. Tubig lang. Tubig. Kape siguro. Ayan, Pero baka nervousin masyado. Tama, ice cream na lang siguro. Ayan, binabati po natin lahat po ng mga umuwi na probinsya na para bumoto sa kanilang mga barangay. Ayan, barangay elections. Mga kapatid, DJJ, dapat tong seryosohin natin itong barangay elections. Bakit? Kasi ang barangay, kung tutusin mo, ang Philippine government ay walang pakialam sa'yo yan. Pero, mga kapatid, si Presidente Aquino, hindi naman po lilinisin yung harap ng kanal mo di ba? Yung barada mong kanal, di ba? Yung maingay mong kapitbahay, sa tingin mo pupunta yan para pigilan maingay yung kapitbahay. Pero saka yung pinukpok mo siguro sa ulo kapag medyo uminit yung ulo mo, di ba? Mga ganyan tipo, di ba? Pero ang barangay ay may kapangyarihan at may kakayahan niya na gawing impyerno o langit ang buhay mo. Ayan, sa pinaka mga mabababaw na paraan na hindi mo kailangang buksan ang TV. Ayan, maling zoning system, barangay. Okay, may problema ka sa basura minsan o sa sistema ng pagpapatakbo ng kali mo, barangay. Kapitbahay mo na makulit, abusado. Kapitbahay yung kinagat kayo ng aso, ayan. Barangay. DJJ, ito inaalay po natin sa lahat ng tumatakbo sa barangay elections na ito, mga kapatid. Ito po ang Chillax Radio. Ayan, mga kapatid, sabi nga ang mga sounds na inaalay po natin sa lahat po ng mga kumakandidato para sa barangay elections, mga kapatid. 2 araw bago ang D-Day, ika nga DJJ, ang payo natin sa kanila ngayon, magkakaroon ng liquor ban. Palaging ganyan, ano? Yan, So sana po ay naka-imbak na kayo ng inyong mga swabing inumin. At hindi ibig sabihin liquor ban, di ka pwede uminom. Diba?
Pwede ka uminom pero wala nagbebenta. Yan. O kaya mag-impok. Sana nakapag-impok na kayo kasi ngayong gabi yata yung simula kung di na nagkakamali. Nako. Kasi ewan ko, nagde-defy ba tayo ng liquor ban dito? Hindi naman. Diba? Kasi iced tea ang iniinom natin. Iced tea. Ayan. So, abing-sabi lang po kami sa Chillax Radio. Sana po samahan niyo po kami hanggang 10:30 ng gabi. At, kamusta ho ba? Kayo ho ba ay nagsisimula ng DJZ na? Sa mga mall, lahat, puro Halloween motif na. Alam mo, gusto ko talaga yun. Ako rin, gusto ko Halloween. Costume, di ba? Oo. Yung mga binibenta nilang putol na kamay. Yan, oo. Diba? O, sa isang sikat na mall. Ako naman, may isang sikat na parisan na kinakari rin talaga yung pagdedekorasyon. Talaga? Oo, ng Halloween. Alam ko ba yung parisan na yan? Ay, oo. Best friends pares. So, ay, oo. Habang humihigop ka ng mainit na sabaw, may kalansay na nakasabit. Okay. Kala ko yung mismo nagsisilbi yung mga naka-costume. Wala pa yata, pero palagay ko sa gabi. Maganda yan, ano? Ako gusto ko yun. Maganda yan. Gusto kong pagdiriwang ang Halloween para sa akin. At gusto ko rin yung pakiramdam na dumadating sa araw ng mga kaluluwa. Gusto ko yung dumadating ako sa sementeryo ng gabi na walang ibang ilaw kundi puro kandila lamang. Meron siyang isang kakaibang init at comfort na dinudulot sa aking pagkatao, DJJ. Parang naiintindihan ko yan na hindi. Oo. Siguro kung mag-isa ka lang, medyo okay lang ako. Pero mas okay siguro kung marami kang kasama. Ay, maraming kasama, ganyan. Ano nga parang very festive siya kasi. At iba yung ginagawa ng kandila, di ba? Iba ang ginagawa ng kandila. Kung kayo mag-isa sa bahay ngayon, sa kwarto, kunyari lang, kung may kandila kayo sa kusina, kunin nyo, patayin ang ilaw, sindihan mo ng kandila. Ayan, Ilagay ang kandila sa isang safe na lugar, ha? Ligtas sa lugar. Patayin nyo, at makinig kayo dito. DJJ, hit it. Ayan mga kapatid, Ayan po ang mga sounds na pangsolong kandila sa isang madilim na kwarto. Total, tinodo na rin naman natin. Diba? Ito lang po ang Chillax Radio mga kapatid. Huwag po kayong bibitiw dahil pag kayo'y naglipat ang istasyon, wala, sasama loob namin. Yun lang naman. Ito pa rin po ang Chillax Radio mga kapatid. Ako po ang lingkod, Lord Rivera, kasama ko si DJJ. At kami po ay sasamahan ninyo sa ayat gusto ninyo hanggang 10:30 mamaya. Duduyan namin kayo. Iyan, wala po tayong ibang intensyon dito kundi palamigin ang inyong mga ulo. Total, Sabado naman. Oo, di ba? Oo. Hindi. Teka muna. Baka uminit yung ulo lang dahil sa mga nadidinig nila ng barangay elections. Ayan, nako. Lahat ng mga sinusumpa ko po ang lahat ng mga jingle na narinig ko sa lugar po ng Project 2-3, Quirino 2A, Quirino 2B. Noise pollution. Grabe. Wala na akong masabi, DJJ. Hindi, pati traffic. Minsan talagang titigil sila Oo. Para lang yung jingle marinig mo Oo, pero sana naman, di ba? Sana matitino po yung mga iboto po ninyo. Yan, sa Lunes. DJJ, ikaw ba, saan ka ba boboto? Dito lang. Ay, hindi pala. Sa Magulo QC, dito pa rin. QC pa rin. QC pa rin. Ano bang inahanap mong katangian sa isang barangay official, DJJ? Siguro yung parang tayo, no? Dapat yung parang tayo lang na responsable pa rin tayo. Di ba? Hindi naman natin sinasabihan yung mga tagapakinig natin na tumodo sa iced tea. Iced tea lang. Doon lang tayo sa bahay. Makinig na lang kayo sa Chillax. Yan sinasabi ko. Manatili na lang kayo sa bahay. Siguro maganda niya tawagan yung mga kaibigan niyo. Diba? Ayan. Tama yan. At makinig sa ganitong uri ng musika. Ayan. DJJ, parang ginugutom ako ngayong Sabado ng gabi. Palagi naman tayong ginugutom. Ano ang masarap kainin pagkatapos ang programang ito? Siguro para maiba lang dahil mayroon tayong tinikman ngayong linggo na to at in-eksperimento. Ang roti prata. Roti prata. DJJ, ano namang uri ng pagkain roti prata na yan? Indian. Indian, Indian.
Yan. Curry base. Curry base. So, ano siya? Parang tinapay lang na binababad mo sa curry sauce. Ay, hindi. Special yung tinapay niya. Pwede ba natin siyang tawagin tinapay, no? Tinapay pa rin siya. Tinapay pa rin siya, oo. Pero hindi basta-bastang tinapay. Pero kung medyo hapit na kayo at wala kayong mahanap, siguro ang simpleng malambot na tasty at ito-toast nyo, kuskus nyo, sa curry sauce na ginawa nyo. Masyado lang matamis ang Pinoy tasty para sa akin, JJ. Pinoy tasty ba? Oo, ang daming asukal na hinahalo kasi. Yung tasty dito, Ayan, oo. Pero ang naisip ko, nung sinabi yung matamis yung pagluto ng curry dito sa Pilipinas. Diba? Lalo-lalo na, may pineapple. Ay, nako, suntukan yun. Diba? Bakit kaya ganun? Sino kaya yung unang taong gumawa na kailangan? Ewan ko. Kailangan naligaw mula sa Hawaii. Pati rin yung pizza na may pin niya. Hit na hit ko rin yan, DJJ. Bakit kaya pag sinabing pin niya, Hawaii kaagad yung naisip, di ba? Oo. Hindi lang yan. Pati sa pagkain, ewan ko, may ginagawa ang pin niya na ninanakawan niya ng rehistro ang lahat po na lasa sa isang pagkain para sa akin. Siguro baka inaano niya na yung dessert kasama na rin dito. Ay, kadiri naman yun, di ba? Oo, tama yan. Eh di, ano na next time? Kunyari sa pizza, maglalagay ka ng cake, ganun, or icing. Kagaya nga nung isang gabi, di ba? Sinasabi ni Chef Humphrey, ang pagkain may istorya, para ka nanonood ng sine. Di ba? Hindi ka nandun mismo sa... Kumbaga, yung trailer pa lang ayaw mo nang panoorin, di ba? Dapat yung main dish o yung main na nalalasahan mo dapat itatago muna yun. Dahil yun yung binabayaran mo, di ba? Alam mo, anong masarap na luto ng itlog ang masarap kainin bukas? Luto ng itlog? Para sa akin ang pinaka nakakabusog lang siguro na itlog lang talaga, simpleng-simple. Magandang laga ng hard-boiled egg. Oo. Naku, may technique din dyan. Pero bago pa humabang ating... Teka lang. Pwede ba ako mag-share? Sige lang. Experience lang, Mga kaibigan, yung mga ref natin, lagi nakatutok sa, sa freezer, di ba? Hindi, sorry. Yung lalagyanan ng itlog, yung default yan, yung pagkakadesign ng refrigerator, lagi nakatutok sa sa freezer. Kahit may takip yung freezer. So ngayon, para maiwasan natin yung mga nakakainis at nababasag na yung pula ng itlog, lalong-lalo na pag maglalaga kayo, siguro bago kayo maglaga, ilabas nyo muna yung itlog nyo doon sa refrigerator. Yung alin, Jay? Yung itlog nila. Na nakakatutok doon sa freezer, Labas nyo muna, magantay muna kayo. Kasi ang pinaka nakakainis sa naglalaga ng itlog yung sumasabog sa loob, di ba? Hindi, minsan nasa paghulog rin yan. Hindi din talaga. Ako talagang ingat na lahat na ng preparasyon ginawa ko. Pero isa lang talaga yung nag-aano dyan. Maglalaga kayo ng itlog, siguraduhin nyo, labas nyo muna sa refrigerator. O siguro yung itlog, huwag nyo na ilagay sa ref. Diba? Parang hindi malamigan. Bakit mo kailangan ilagay sa ref yung itlog? Yun nga Yun nga. Kasi, bakit sila may ginagawang lalagyan ng itlog, diba? Pero, hindi naman kailangan. Siguro dapat, diba? Ewan natin mga kapatid. Ayan, oo. Pero, imbis na itlog, ito lang po ang pagtripa natin. Chillax Radio. Chillax Radio pa rin mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat po na hinayaan po ng kanilang mga sarili na magpaagos sa daloy ng swabing musika. Hindi lumaban. Hindi lumaban. Pag lumaban kayo, masasaktan kayo. At saka siguro kung plano na lumaban, hindi na sila nakinig dito. Correct, oo. Dapat nakinig kayo sa mga kapatid. Ay, gusto ko lang mag-plug DJJ sa mga kapatid po natin na interesado po sa mga kwento ng kasaysayan.
mga kakaibang anggulo sa kasaysayan. Sabihin natin na mga nakakaintrigang mga aspekto ng kasaysayan. Tumutok lang po sa TV5 tuwing Huwebes ng gabi para po sa programang History. History with Lord. Ang nag-host po dyan ng inyong lingkod, mga kapatid. Ang inyong lingkod, Lord Rivera. Tuwing Thursday ng gabi po yan. Lahat po ng mga wildest imaginings natin about our history tinatalakay po natin. Pero sinusubukan po natin sagutin yan ng maayos. Na hindi po nag-iimbento ng mga objektibong katotohanan. May basihan. Oo. Pero mas kwento lang po, mga kapatid. Tutukan niyo po yan Thursday night, mga kapatid. History. Yan. Yan po susunod na episode, mga kapatid. Sa pag-usapan po natin, baka maintriga kayo rito. Ang mga boto ni Bonifacio. Yan. At meron tayong kanta dyan. Diba? Ano bang kinalaman ni Emilio Aguinaldo sa mga boto ni Bonifacio? At ni Manuel Quezon. Ay, talaga. May ganun. Ginamit lang siya. Ginamit din yun, DJJ. Pero bago lahat, baka naisa lang marinig ang isang awitin po ng Radioactive Sugo Project na may kinalaman sa paksa. Yan, nakasama po sa awiting yan, ang nagtutoast sa background. Ang kaibigan po natin na si Taro, na parehong Kastila at Hapon. Ang dalawang bansa na sumakop at ewan ko ba? Sumakop po sa Pilipinas, mga kapatid. Pero napaka-sweet po ng taong yan, mga kapatid. Napakabait. Napaka. Pwede mag-sounds muna tayo, DJJ. Sounds muna tayo. Chillax Radio. Parin. Oy, kamasama ba kayo? Ako po si Lord Rivera. Kasama po natin si DJJ. At kayo pa rin po ay nakatutok sa pinakamalamig na 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Pinakamadulas at pinakaswabe. Nako naman, oo. Madulas na madulas. Si DJJ. Ito. Magpapatugtog ba tayo ng Freddy Aguilar sa gabing to? Pwede naman siguro, di ba? Pero ano bang pwede natin? Tingin ko, Noel Cabango na lang tayo. Noel Cabango na lang, oo. At Joy Ayala. Ayan, sige. Oo, mga kapatid, alam po natin ang mga mensahe ng mga awitin yan. Pero, palagi ko pa rin, bilib ako sa isang filosofiya ni Freddy Aguilar sa buhay. Alam ko yan. Alam ko yan. Malapit yan sa sinabi Charlie Chaplin. Sabi ni Charlie Chaplin, you'll feel that life is still worthwhile if you just smile. Diba? Sinabi ni Charlie Chaplin. Ngiti ka lang. Tawa ka lang. Pero, si Freddy Aguilar, sinabi niya rin yan. Sa awiting ito. Diba? Diba? Yung ad-lib niya, tawa lang talaga. Yan talaga yan. Sa guitar solo, tumawa lang siya. Yun talaga, ako talagang pag narinig ko to habang pauwi sa taxi, talagang matatawa ka talaga. Tawanan mo lang talaga yung problema. Tawanan mo lang. Minsan kahit, eto mga kapatid, ayun po sa psikolohiya, kahit gano'n ka-depress, pilitin mo lang na tumawa ang sarili mo. For some reason, matitrick or maloloko mo. Mauuto mo ang iyong kaisipan na masaya ka. Tama yan. Kasi may ginagawa siya sa katawan mo di ba? Tsaka kahit pekein nyo siguro na yung tawang nakakainis. Naiinis ako, tatawa na lang ako. Nandun pa rin kayo Hindi kayo talaga maiinis Parang, ay, naku, natatawa pala ako. Tawa lang talaga. Pero, di ba? Parang, kala mo hindi ka natatawa pero, parang nakakatawa pala siya. Yan. Tawanan nyo ang iyong problema. Yan. Natandaan natin mga kapatid, ako'y naniniwala sa kasabihang ito. Happiness is a skill. Yan. Hindi yan aksidente. Skill yan, tol. Ang kaligayahan ay hindi yan bunsod ng kapalaran. Ang kaligayahan ay isang resulta ng husay, galing, taste. Pwede ba sabihin? Bahala ka, di ba?
Pero yun nga, tawa na lang tayo, di ba? Oo. Problema. Kala mo ba, ikaw lang yung problema dyan? May mas matitindi pang problema sa'yo, nako. At para mawala ang problema ninyo, mga kapatid, pakinggan natin ang mga awiting ito. Yan. Siyempre, kakalimutan ba natin ang mga suki natin sa Chillax Radio? Yan. Gaya ni Miro Abala. Ayan. Ay, si Miro, ay nagpakita pa yan nung aking book signing, ha? 2 Saturdays ago sa SM North EDSA. At magkakaroon muli. Naku, anong date nga ba yun? Kailan to? Magkakaroon muli, ha? Pero ganyan pa man, sino? Batiin natin mga lahat na suki natin, DJJ. Yan, si Ron Francisco at Carmela. Ron at Carmela. Nandun din yan ang book signing. Na kagagaling lang yata sa bakasyon, ha? Nakita ko yung mga litrato nila at naiinggit ako. Yun lang. Bakit sila inggit, DJJ? Sabi, medyo relax na relax talaga sila ng todo. Pero may tanong lang ako kay Ron. Ron, meron kang litrato doon na kalaban. Pwede ba yun? Kalaban nila, oo. Kumain siya, may litrato siya. Tanong ko lang, curious lang ako. Pwede ba yun? Yan. Okay, mga kapatid, ang sunod pong book signing ng aklat, para sa aklat na This is the Crazy Planets Volume 2 ay mangyayari po sa National Bookstore sa Glorieta 1. Yan po yung mangyayari sa November 24. Magsisimula po yan, oras ng 2:00, mga kapatid. Ulitin po natin yan, ha? Siguro kanina. Ha? Kanina. 24 tayo, man. November 24, DJJ. Ganun ba? Ay, naku mga kaibigan, pagpasensya na ako. Book signing pong susunod ay sa November 24. Nobyembre. Nobyembre. Hindi, Oktubre. Nobyembre. National Bookstore Glorieta 1. Magsisimula po yan ng 2:00. Ha? Mga kapatid. Tanda natin mga kapatid, hindi Oktubre, Nobyembre. At ang aklat po ay nasa abot kayang halagang 195 pesos. Yan. Ayan mga kapatid, ito po ang Chillax Radio. Ba't sila Homer Novicio, hindi pa natin nababate. Ayan, nako. Sila Mong ng Subic, yan. Sino pa ba? Si Thea. Sila. Ate Marge, yan. Meron pa. Marami pa tayo hindi nababate. Marami pa. Siguro si Aldo Gardoso po. Ayan, nakakalimutan ba natin yan? Ayan, Aldo, nakakailang oras ka na ba? Ayan, sana'y matapos ka at yumaman ka. Yan. Painumin mo kami, walang hiya ka. Si Omar, na kaibigan natin mula sa Mendez, Cavite. Bati po natin yan. Sino pa ba mga kapatid? Alam niyo na kung sino kayo, ha? Mga tagapakinig po ng Chillax Radio. Kami po yung nasobrahan na sa iced tea. Ayan. Masyadong swabing-swabe kami sa gabi. Swabe lang talaga. Swabe lang. Duyan lang. Kaya papaalaman tayo, DJJ. Ayan, Chillax Radio. Magandang gabi. At sa Lunes, vote wisely. Ayan, At iiwanan po natin sila ng isang swabing-swabing awitin, DJJ.